Yan, magandang umaga sa ating lahat. Magandang araw po sa lahat at isang mapagpalang araw sa lahat po ng makakapanood ng ating video na ito. Yan, andito ako sa aking gawaan kung saan ako'y magpo-produce ng aking hanapbuhay, ang coin bank and display. Yan. Ito yung aking hanapbuhay na ginagamit pang buhay ng aking pamilya at paglilingkod ko din sa Panginoon. Yan. Pagka nangyari ito, nililiha ko siya, kinakayas yung mga excess, tapos bago siya pinturahan. Nasa proseso na ako niya na bago siya pinturahan. At maya-maya itutuloy ko siya. At ako'y nagkakapinas sapagkat katatapos lang po natin magbasa ng Bible. At habang nagkakape, yan. Kaya purihin ang Panginoon. Pagka nangyari ko to, ito naman ay idino-door to door, house to house selling. Sa madaling salita, sa mas mababaw na pagpapaliwalag, nilalako natin yung bahay-bahay. Yan ang ating hanap buhay bilang pastor o lingkod ng Diyos. At pinili natin yan para higit na maging libre ang oras natin anytime makapaglingkod tayo sa Panginoon. Ayan, ayaw na natin mamasukan dahil limitado ang oras natin doon. At meron tayong amo na dapat sundin. Ako minsan, nakakasagabal sa ating paglilingkod. Pero ganun pa man, salamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng karunong gumawa nito na nakuha ko sa aking mga magulang. Kaya nagagamit ko ngayon para paglingkuran ang Panginoon sa abot ng aking makakaya. Kaya yun, sa bidyong ito, tuturo ko kung paano po tayo makapagbasa, tamang pagbabasa ng Bible o makatulong para higit na makapanimula tayo sa mga gustong magbasa ng Bible. Kaya panoorin nyo lang to at pakinggan ng maigi sa mga makapanonood. Yan, syempre, kape muna tayo. Yan. Maubos na konti na lang. Ubusin ko na po. Yan, salamat sa Panginoon. Sa pagbabasa po natin ng Bible, kailangan lang po natin ng Bible, syempre, ang ating materialis. Ang banal na kasulatan na merong 66 books. Yan, sapat na po yung 66 books para ipaliwanag ang Diyos, kung sino ang Diyos, at kung ano yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Yan, at kung ano ang kahalagahan ng buhay natin. Yan, sapat na po yung 66 books. Yan, sa pagbabasa natin ito, kailangan lang natin talaga ng sapat na pwesto o tamang pwesto kung paano tayo magiging komportable sa pagbabasa. Kaya sa inyong tahanan, pili kayo ng pinaka-tahimik na lugar ninyo. At kadalasan yan sa kwarto. Yan, at meron kayong panahon para hindi magambala ng ibang kapamilya, ng mga anak, ng minsan asawa, ng minsan mga kaibigan. Yan, punta kayo sa lugar na safe kayo at walang iistorbo. Yan. At siyempre napakahalaga din nun yung oras ng pagbabasa mo. Kasi huwag mo siyang ititsyempo na magbabasa ka na marami ng taong gising. Yan, dapat mas maganda kung sa umaga, sa madaling araw. Yan, pagkagising mo sa madaling araw. Kadalasan ako po nagbabasa 3 a.m. kung saan kahimbingan ng tulog ng karamihan. Kasi karamihan dyan natutulog pa at himbing pa sila noon. 3 a.m. Yan, kasi nakapagpahinga ka na din noon. Dapat tulog ka ng at least man lang mga 8 o 9. Para kahit paano 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 hours may tulog ka na noon. Gising ka ng 3 a.m. para makapagbasa ng Bible. 30 minutes basa ng Bible, 30 minutes prayer o 1 hour kung kailangan, kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay nyo. Kaya yun, ang maganda una, hanap tayo ng lugar sa pagbabasa ng Bible. Sa pinakamagandang paraan ng pagbabasa ng Bible, syempre una isipin mo kung saang lugar ka, safe at walang gagambala sa iyo. Pangalawa, yung oras, yung tiyempo. Dapat walang gagambala talaga sa iyo kasi napakahalaga ng salita ng Diyos. At ano ba ang salita ng Diyos? Sabi ng 2 Timothy 3:16, sabi doon, ang lahat ng kasulatan
ay kinasiyahan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya napakahalaga niya. Tayo mga anak ng Diyos ay dapat nagbabasa ng Bible para malaman natin ang katotohanan. Maituro sa atin mismo ng Diyos ang katotohanan at maituwid tayo sa mga mali nating ginagawa para masanay tayo na mamuhay ng matuwid sa paningin ng Diyos. At para maging karapat-dapat tayo at handa sa lahat ng mga mabubuting gawain na inaatang sa atin ng Diyos. Kasi tayo lahat ay may tungkulin na dapat gawin at maituturo sa atin po yan ng banal na kasulatan. Kaya nga sabi ko kanina, ang Bible, papakilala niya yung Diyos, makikilala natin siya, malalaman natin yung pag-ibig niya sa atin, yung ginawa niya sa atin, malalaman din natin yung tungkulin na dapat natin gawin. Kaya yun, Bible. Kaya 2 Timothy 3:16-17, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Yan po yun. At ang Bible po, siya na mismo ang nagpapaliwanag sa kanyang sarili. Tandaan natin, ito po ang sulat ng Diyos, love letter ng Diyos na iniwan sa atin. Gumamit siya ng mga taong kanyang kinasiyahan na pinadalang banal na Espiritu sa mga tao na yun para maisulat ang kanyang salita upang masigit natin siyang makilala at maintindihan natin ang ating buhay dito sa mundo. Ay napakahalaga po nito. At habang ito'y ating binabasa, mas lalo tayo nagiging close sa ating Diyos. Yan. Sa ating Panginoong Jesus. Yan. Tandaan natin yan. Una, dapat sa pagbabasa ng Bible, hanap tayo ng pwesto na tayo ay safe. Ibig sabihin yung walang gambala sa atin. Pangalawa, yung timing ng oras. Dapat yung wala pang gising. Mas maganda yon. Mas maganda yung gano'n para mas sige tayo makapag-concentrate sa ating pagbabasa. Kung maaari, magsulat tayo ng mga natututunan natin. Mga verse na pwede natin i-memorize na mga versikulo na nagbibigay encouragement, kalakasan sa atin. Ballpen at papel. Yan. Pwesto na tayo pagbasa ng maayos, safe, oras, timing ng oras para walang gagambala sa atin at sapat na panulat, yan, ballpen at papel. Yung pwesto talaga na komportable ka. Kung nakaupo ka, mag-uwa ka lang ng patukan mo para may sulat kayo. Komportable. Kasi may mga taong nakaupo lang, Indian seat, komportable sila nagbabasa. Meron namang may lamesa. Nasa sa inyo na po yun kung saan kayo komportable. Kaya napakahalaga una, lugar kung saan ka dapat magbabasa, pinaplano mo na yan. Tapos yung oras, pinag-ahandaan mo yan. Kuha ka ng paraparnalya mo, syempre Bible, ballpen at papel para sulat yung mga natututunan mo. Yan. At sa pagbabasa natin, dapat yung Bible mo, 66 books, mula Genesis to Revelation. Meron po itong dalawang bahagi. Ang Old Testament na pinangungunahan ng Genesis. Yan. Genesis. Yan. Mga nilalaman. Kaya ang Old Testament ay nagsisimula sa Genesis at natatapos sa Malakias. Yan. Ang lumang tipan. Yan, lumang tipan. Old Testament yan. Ang aklat ng Genesis hanggang Malakias. Meron po siyang 39 books. Ang Old Testament meron siyang 39 boxes mula Genesis to Malakias. Tapos, ang pangalawa naman, bahagi yung New Testament na pinangungunahan ng Mateo. Yan. New Testament. Bagong tipan yan. Ang bagong tipan. Yan. Bagong tipan. Baliktad kasi naka-selfie yung ating cellphone habang nagbibideo. Bagong tipan. Kaya ang 66 books ay binubuo ng dalawang bahagi. Ang Old Testament, ang mga aklat ng Old Testament at ang mga aklat ng Bagong Tipan o New Testament na tinatawag, na nagsisimula sa Matthew to Revelation o Mateo to Pahayag. Yan.
Tandaan natin yan. Kaya mas maganda kung yan, aklat ng pahayag. Yan, pahayag. Yan. Yung pinakadulo ng Bible, pahayag. Yan. Kaya mas maganda kung kabisado natin yung kapal niya kung tayo magbubukas. Halimbawa, ang Old Testament makapal. Yan, tansyahin nyo siya kung hanggang saan siya. Ayan, at ang New Testament naman manipis. Ayan, kasi ano lang siya, 27 books. Ang Old Testament binubuo ng 39 boxes at ang bagong tipan naman o New Testament ay binubuo ng 27 na mga aklat na nagsisimula sa Matthew hanggang pahayag. Sa Old Testament, ulitin ko lang, 39 na aklat. Simula si Genesis to Malakias. Sa New Testament, 27 na mga aklat mula Mateo to Revelation. Yan, tandaan natin yan. At mas maganda kung memorize mo yung bawat books niya sa Old Testament. Yun ay kung palagi na kayo nagbabasa para mas madali yung malaman kung saan kayo bubuklat. Yan. Kabisaduhin nyo lang siya sa table of content. Yan, yung mga aklat niya para hindi kayo maligaw pag bubuksan nyo. Kaya lagyan nyo na lang palatandaan kung saan kayo matatapos. Yan, tandaan natin. Sa pagbabasa ng Bible, una, napakahalaga ng pwesto. Tapos, ng oras. Kung kailan ka magbabasa, ng timing. Dapat walang aabala sa'yo. At makapag-aral ka ng maayos, dapat nag-note ka. Yan, at dahil ang Bible, binubuo siya ng 66 books dapat. Sapat na yon para ipakilala ang Diyos. Kasi ang Bible, pinakikilala niya po ang kanyang sarili. Pinapakilala ng Diyos yung kanyang sarili. At sinasabi niya sa iyo na mahal ka niya at yung mga tungkulin na dapat mong gawin at kung bakit kanya nilalang. Lahat yan nakapaloob dito. Ito po kasi ang sulat na iniwan ng Diyos sa atin na ginamit ang mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nagagamit ito sa pagtuturo para maitama yung mga mali natin paniniwala at magawa natin na maging matuwid sa paningin ng Diyos. Yan. Tandaan natin. Una, kailangan natin ng pwesto sa pagbabasa. Pangalawa, oras. At syempre dapat 66 books. At ang Bible na ito, binubuo ng dalawang parte, ang lumang tipan at ang bagong tipan. Tandaan natin yan. Bagong tipan, 39 boxes. Lumang tipan, 39 boxes. Bagong tipan, 27 boxes. Tandaan natin yan. Yun. Ngayon, paano naman tayo magbabasa ng Bible? Pag tayo nagbasa ng banal na kasulatan, mahalaga na babasahin natin palagi yung panimula. Yan. Halimbawa, sa Mateo, yung panimula. Yan, ito panimula. Andiyan dyan yan. Diyan nakalagay kung sino nagsulat, kung kanino sinusulat, at kung bakit sinulat. Tandaan natin yan. Kaya yun. Babasahin natin palagi yung panimula ng mga aklat. Kasi sa New Testament, alimbawa, Matthew, gusto yung magbasa ng Matthew, basahin nyo muna itong panimula. Tandaan natin, para alam na agad natin kung sino ang sumulat nito, kung bakit sinulat, at para saan, bakit sinulat. Yan. Kung sino sumulat, bakit sinulat, at paano na isulat. Yan, tandaan natin yan. Magulo ba ako? Yan. Hindi, yan. Tandaan natin, basahin natin yung panimula ng banal na kasulatan para malaman natin yung writer. At kung bakit sinulat, kung kanino sinusulat. Yun, pala yun. Nagkamali lang tayo. Kung sino sumulat, bakit sumulat, kung kanino sinusulat. Yun po, tandaan natin. Kaya napakahalagang basahin ng panimula. Kaya yun. At ano pa? Una, lugar kung saan tayo dapat magbasa. Dapat tahimik, walang gagambala. Oras para siguradong walang gagambala. Maganda kung mga tulog pa sa paggising sa umaga. Yan, tandaan natin to. Ganon din naman sa pagtulog. Yan dapat. Sabi na kasi ng Joshua 1:8. Joshua chapter 1 verse 8. Joshua 1:8. Hindi lang sa umaga, sa gabi, pagbulay-bulayan. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging sagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Sa pagtulog din natin. Yan, ganon pa rin. Yung lugar, yung oras.
at na magiging komportable tayo. Yan, tandaan natin. Kailangan natin siya magbuli-buli ng malalakas sultang ganun to kahalaga. Araw at gabi. Ako nga sa totoo lang, kada may libreng oras, minsan sa jeep, yan, babasa kaya may apps yung cellphone ko ng Bible. Yan, sa lahat ng pagkakataon. Pero ang pinaka the best talaga, kung mag-aaral ka at magbabasa ng Bible personal, sa sarili mong pag-aaral talaga, gusto mo siyang higit na maunawaan. Yun, yung timing, yung lugar, yung timing ng oras, yan, napakahalaga niyan. At magno-note ka, kuha ka ng papel, ballpen para i-note yung mga natututunan mo. Isulat mo para hindi mo makalimutan. Tandaan natin yan. Ngayon, naituro na natin yan, yung lugar, yung oras, ano pa, yung Bible, kung ilang bahagi, 2, Old and New Testament, lahat kabuuan sa kanya, 66 books. Tapos, pag nagbasa ka ng mga aklat nito, dapat basahin mo yung panimula para maintindihan mo yung makalaman mo sino sumulat, kung bakit sinulat, kung kanino sinusulat, para maintindihan natin kaagad. Ano yung pinaka dapat natin, kasi maraming klase ang salin ng banal na kasulatan. Ano ba yung pastor, ano ba yung para sa iyo, ano ba yung suggestion mo sa mga mambabasa? Para sa akin, pumili kayo ng salin kung saan kayo komportable. Lahat ng salin ng banal na kasulatan, walang problema po yun. Kung saan kayo komportable. Halimbawa, gusto nyo English yung language, o basahin yung English nung kayo komportable. Ibig sabihin sa komportable kayong salin. Kung talagang madali kayong umintindi ng malalim na salita, o King James kayo, King James version, malalim yon. Kapag hindi naman kayo gaanong pakaintindi ng mas malalim na mga salita, o di kuha kayo ng mabuting balita, kagaya ito, magandang balita, Biblia. Yan, tama-tama lang ito para sa akin, kasi hirap ako sa mga word na malalalim. Kaya nasa sa inyo po yun. Pero lahat ng salin, okay po yun, walang problema. Pili lang kayo ng fit para sa inyo. Tandaan natin yan. Kapag babasa ng Bible, kailangan ng pwesto, kailangan ng sapat na tamang oras, tapos intindi lang sa Bible, 66 books dapat ang binabasa mo. Kasi 2 bahagi ito, Old and New Testament, kabuuan 66 books. Bible, siya lang papaliwanag ng kanyang sarili. Sulat to ng Diyos para sa atin, at para makilala natin siya, malaman natin kung bakit tayo narito sa mundong ito. Tandaan natin yan. At sa pagbabasa natin ng bawat chapter niya, ng bawat verses o aklat nito, basahin natin yung panimula para malaman natin kung sino ang sumulat, kung kanino sinusulat, at kung bakit isinulat. Tandaan natin. Sino, kanino, at bakit. Tandaan natin yung tanong na yun para basahin natin yung panimula. At syempre, hanap ka ng salin na bagay sa'yo, yung mas maiintindihan mo. Huwag kang magbabasa ng salin na hindi mo maintindihan. O kung gusto mo, lahat ng Bible, kung gusto mo yung bawat iba-ibang salin niya, pwede mo i-compare, mas maganda yun. Kung talagang gusto mong mag-aaral talaga na maintindihan yung pagkakaiba niya. Kung ikaw, nag-iisip ka kung ano ba yung mga pagkakaiba. Pero sabihin ko na sa inyo, wala pong pagkakaiba yan. Isinulat lang yan sa iba-ibang salin para higit natin maintindihan. Kasi mayroong mga taong hindi magaling sa mas malalim na salita. Meron namang magaling doon. Meron naman sa mababaw lang. At meron naman sanay sa English. Meron naman puro Tagalog. Tayo Pilipino. Yan. Kaya bahala po kayo kung saan po kayo komportable, yun ang maipapayo ko. Tandaan lang natin yung napakahalaga na yun. Yung lugar, yung oras, at yung bilang lang ng mga aklat. Sapat na yun, 66 books. Yan po talaga ang dapat natin basahin. Sapat na yun. Hindi na natin dapat dagdagan pa. Sapat na siya. Meron siyang 2 bahagi, ang Old Testament at New Testament. Kabuuan niya 66 books. Tapos sa ating pagbabasa, ulitin ko lang, yung panimula, basahin natin yun. Tapos maghanap tayo ng Bible na fit sa atin, yung salin, yung maiintindihan natin. Ngayon, paano naman siya simulang basahin? Para sa iyo, pastor, ano ba yung unang, kasi 66 books, napakadami po nun. Ano ba yung dapat kong basahin sa ngayon para sa inyo, yung inyong
suggestion para babasa yung banal na kasulatan sa panahon natin ngayon. Para sa akin, sa panahon ngayon, sa 66 books na ito, mas maganda, isa-suggest ko, una nating basahin yung Book of John. Yan, yung unang bagay na dapat natin, ako sinasuggest ko sa inyo, yung aklat ng Juan, sinulat ni Apostol John, Apostol Juan. Bakit? Kasi sa aklat ng ni Apostol Juan, ipinakilala doon si Jesus Christ. Bagamat sa Mateo, Marcos, Lucas, pinakilala si Jesus Christ. Sa aklat ng John kasi yun yung 4 gospel Matthew, Mark, Luke, and John. Pero kasi sa Book of John talagang malinaw na ipinakilala siya sa aklat na yon. Kaya mas maganda kung yun ang una natin basahin. Yun yung aking suggestion sa inyo para higit natin siyang mas maintindihan. Kasi napakahalaga na mas una sa lahat makilala natin si Jesus. Kasi si Jesus Christ, sabi na John 14:6, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya sa bawat mambabasa nito, para sa akin, isinasuggest kong basahin ang aklat ng Juan. Kasi napakahalaga na si Jesus Christ sa ating buhay. Siya ang daan papunta sa Ama. Mas makikilala natin siya, mas mapapalapit ang loob natin sa Kanya, mas magiging dikit ang ating relasyon sa Kanya, at sigurado na siya ay papasa atin pag natin siya nakilala. Kasi walang ibang sasabihin ng Bible kundi ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya dapat natin siyang makilala una sa lahat. Ayan. Kasi ang pinaka-the best sa ating buhay ngayon, ngayong mga huling mga araw na kasi tayo, last days na tayo Hindi ko sinasabi ngayon ng mga gugunaw ang mundo. Ang ngayon na darating si Jesus Christ, ibig sabihin ng last days. Dito na tayo sa time na malapit na siyang dumating muli, bumalik, anytime, kahit anong oras. Kaya napakahalagang una makilala natin kaagad si Jesus Christ para matanggap natin ang buong buo sa ating mga puso. Kasi pag nakilala natin siya, matatanggap mo siya, sigurado yan sa iyong puso dahil makikilala mo ang pag-ibig na ginawa niya sa iyo at sa akin. Kaya yan, napakahalaga niyan. Kaya yung mga bagay na yon dapat natin isaalang-alang. Ang Bible, ulitin ko lang po sa mga gustong magbasa nito, ang Bible, siya na mismo magpapaliwanag sa kanyang sarili. Pinapaliwanag niya, ayan ang kagandahan ng Bible, ng salita ng Diyos. Siya na mismo ang nagkikwento sa kanyang sarili, kaya dapat natin itong basahin maigi. Kaya sa pagbabasa natin ito, tandaan natin, una, yung lugar. Pangalawa, yung oras. Pangatlo, yung mga aklat niyan, dapat basahin natin yung panimula. At sa pagbabasa natin nito, dapat hanap tayo ng salin ng Biblia na fit sa atin, yung masigit nating maiintindihan. Huwag natin basahin yung hirap tayo intindihin. Huwag natin pahirapan yung ating sarili. Tandaan natin yan. At sa pagbabasa natin dito, sinasuggest ko, ang pinakaunang libro na dapat nating basahin ay libro ni John, para sa akin. At pagkatapos na, paano naman po kung pagkatapos ng Book of John? Kaya sa inyo na po yun. Bahala na kayo kung anong gusto nyo. Kung bumalik kayo sa Matthew hanggang Revelation, kasi yun po yung para sa akin. Sa akin sarili, una kong binasa Book of John. Natapos ko yung Book of John, bumalik ako sa Matthew to Revelation. Natapos ko yung Matthew to Revelation, bumalik ako sa Genesis hanggang Malakias, tapos inulit ko na naman siya Matthew to Revelation. Kaya sa awat habag ng Panginoon, ang daming beses ko na rin siyang natapos. Kung di ako nagkakamali, mga 6 times ko na siyang naulit-ulit basahin sa buhay ko. At bagamat na napaka-mahiwagan ng banal na kasulatan, hindi natin agad ito talaga makakabisado ng husto. Walang makaka-perfect na ito, pero yung kaisipan, yung karunungan ng Diyos na adapt natin kahit kaunti. At nagpapakilala ang Diyos sa atin ng higit, kaya lalo tayo nagiging close sa Panginoon. Kaya puri ng Diyos, yan yung aking maituturo sa inyo kung paano magbasa ng Bible. Una, napakahalaga ng pwesto, yung oras na wala sa ating gagambala, yung timing ng oras na wala sa ating gagambala, tapos basahin natin yung panimula ng bawat aklat natin babasahin.
Tapos maghanap tayo ng Bible, ng salin ay higit nating maunawaan. Yung pit para sa atin, yung salita na maiintindihan natin. Yan, ano pa? Dapat yung Book of John, unahin natin basahin para sa akin. Para higit natin makilala si Jesus na napakahalaga. Sabi ng John 14:6, si Jesus ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Kaya dapat kilalanin natin. Very nakakapanabik na makilala ang ating Panginoong Hesus na maglalapit sa atin sa Ama. At pag nangyari yon, well done, my good and faithful servant. At sabi ng 1 John 5:20, si Jesus Christ ang buhay na walang hanggan, ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. At okay, mag-alala, mababasa nyo yan dyan lahat ng aking sinasabi. Kaya panabikan nyo lang magbasa ng banal na kasulatan. At pagkatapos syempre nating magbago at pagkatapos nating magbasa, tandaan natin to, bago natin basahin ng Bible, mag-pray tayo sa Ama na hindi natin nakikita. Halimbawa, ganito po ang panalangin. Kailangan lang natin sumampalataya sa Diyos na hindi nakikita. Kaya ang panalangin natin sa Ama, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ipadala ang banal na Espiritu upang turuan tayong maunawaan at dalin sa kanyang kalooban ng ating ginagawa, ating pagbabasa. Kaya ganito po ang tamang pananalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aking Panginoong Hesus, hinihiling ko po na ibigay mo ang banal na Espiritu sa akin upang samahan akong magbasa ng iyong banal na kasulatan upang higit ko itong maunawaan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa simpleng panalangin na iyong maniwala ka kapatid, mauunawa mo ang Bible na yung babasahin. At pagkatapos mo naman siyang basahin, basa ka na, natandaan mo yung lahat ng ating itinuro, tapos mong nang magbasahin, meron ka nang natutunan at may nireveal sa iyo ang Diyos, kapatid, mag-pray ka na, magpasalamat ka sa Diyos at humiling ka na ng mga bagay na dapat mong kinakailangan pang sa iyong buhay upang higit mo siyang makilala. Kaya tawag doon, godly training, pagbabasa at pananalangin. Isama mo sa pananalangin mo yung sarili mo na maging mapalapit sa Diyos una. Kasi ang manggagawa, ang unang dapat makinabang ng kanyang ani. Tandaan natin, ang nagtatanim ang unang dapat nakikinabang ng kanyang ani. Kaya ikaw na dapat na nagbabasa, dapat una kang nakilala mo ang Panginoon. Kaya pag-pray mo yung sarili mo na maging matatag ang relasyon mo sa Kanya para maisalin mo din to sa iba. Kaya yun, pag-pray mo yan, tapos pag-pray mo yung pamilya mo, pag-pray mo yung bansa, yung mga namumuno, sama mo na sa prayer mo yun, pagkatapos magbasa. At lalo kang i-bless ang Panginoon pagkagalon. Kasi ang utos ng Diyos, mahalin natin siya ng higit sa lahat. At paano natin siya mamahalin ng higit sa lahat? Kailangan natin ipakita din yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Kasi yun ang kahulugan ng pagmamahal sa Diyos. Walang ibang nais ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. At hindi mangyayari yun kung hindi tayo kikilos, hindi tayo magmamahal sa ating kapwa, tayong mga nakakilala sa Kanya. Kaya sa ating pagbasa ng Bible, ang pinaka-purpose at susi sa lahat ay ang makilala natin ang nag-iisa at tunay na Diyos. At malaman natin kung bakit tayo narito sa mundo at isa lang ang ibig sabihin. Kailangan natin siyang paglingkuran sa ating mga buhay. Kaya sa bagang ito, salamat sa inyong pakikinig sa video na ito na nagtuturo kung paano natin tamang basahin ng Bible. Tandaan natin, kailangan natin ng pwesto na tayo komportable at oras na timing para higit tayo makapagbasa ng maayos ng walang gagambala sa atin. At sa ating pagbabasa, tandaan natin, basahin natin palagi yung panimula ng bawat aklat para maintindihan natin kung sino ang nagsulat, kung kanino sinusulat, at kung bakit ito sinulat. At ang unang libro na dapat nating basahin para sa akin, ulitin ko lang, Aklat ng Juan. Yan. At maghanap tayo ng salin ng Bible na pit para sa atin. Tandaan natin yung maiintindihan natin yung mga salita. Huwag tayong pumili ng Bible na mahihirapan tayo intindihin yung mga salita. Kung maaari, sige, kung gusto nyo, ulitin ko lang, iba-ibang salin, depende po sa inyo yan. Tandaan natin yan. Pagtapos natin magbasa ng Bible, mag-pray. Bago at pagkatapos tayo magbasa, mag-pray. At tinuro na natin kung paano tayo dapat manalangin sa Ama na Diyos na hindi nakikita. Kaya yun, hanggang sa muli, ito po si Pastor Ronnie Peran.
Salamat po sa inyong panonood. Nawa na pagpala po kayo at may natutunan sa video na ito na ating ibinahagi, na walang ibang layon kundi ang ipakilala ang ating Panginoong Hesus, dahil karapat dapat siya sa ating pagsamba sa ating mga buhay na ito, na dapat din ating ibahagi sa iba, dahil yun ang ating tungkulin. Kaya tayo nandito sa mundo ito. Salamat! Kita-kita po tayo sa ating mga susunod na videos. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Hesus.